Ang natural medicine, unang-unang modalidad na binibigyan namin ng daan ay yung nutritional therapy, which is recognized na ng lahat na halos. Alam mo naman yan, sa modernong mundo natin ngayon, lahat ng siyensya ngayon, napag-aralan nila, na pag kinuha nila yung dugo mo, alam na nila kung anong nutrients yung kulang doon sa katawan mo. Tama. Paano mo tatanggihan ito? At pag pinag-usapan naman natin ng exercise, assuming na gusto mo talaga makabuild ng immune system, at gumanda yung sirkulasyon mo, tumaas ang metabolism mo, at gumanda yung pump ng puso mo, eh pwede ba namang stagnant ka na nakahiga ka lang, that you are not doing anything? Kaya kailangan natin maintindihan yung tinatawag law of disuse, actually killing yan. When you are not using your body naturally, the tendency you're going down. And it's not gonna work. We must continue educating the people, especially in that particular subject. Kaya pag sinabing 8 laws of health, 8 yan. Hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan, at hindi pwedeng mamadaliin mo yung kagalingan na ini-expect mo na gusto mong makuha mo. No way. There's no such like that. Hindi pwede talaga, gamutin niyo nga ako, gusto ko agad gumaling. Wala no. Or else, bibigyan ka lang nung panandalian hanggang sa mauho ka na doon. Dok, nababanggit nyo yung 8 natural laws of health. Yeah. Pag sinabi kasi nating law sa society natin, sa government, pag ikaw nag-break ng law, matindi yun, mabigat yun. May punishment. Makukulong. Yes, may punishment. Sa moral law, pag ikaw ay nagnakaw o pumatay, nahuli ka, kulong. Pero sa health naman, paano Sa naman health yun, naman, Dok? for example, nagkulang ka ng tulog. Kasi rest, yung sa batas ng kalusugan. Siyempre, ang normal turnover ng ating cycle ng pagpapahinga, katulad kunyari ng lungs, 9 to 11 nagre-recuperate yan. Tayo na-assimilate ng mga poison sa labas. At yung pagre-repair niya, kailan 9, tulog ka na. Pag hindi ka natulog ng 9, in-escape mo yung 11, tendency hihina yung baga mo. Ang tanong, binayulate mo, dito pa lang sa lupa, parusa na. Ayan. How about yung sa Nasa final judgment? Opo. Kasi you are considered as violator. Yung ba yung magiging dahilan ng hindi mo makamtan yung pangako na buhay na walang hanggan. Dahil hindi mo alam. Ang duno nga ng tao, padalsin sa computer eh. Lahat nga ng problema ng sasakyan, may pan-diagnose na eh. Bakit yung katawan natin? Opo. Para bang baliwala lang. And then pag dumating na yung time na mamamatay na, sasabihin nila, Diyos ko, ba't niyo po ako pinabayaan? Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Matigas ang ulo natin. Ayaw natin ang bigyan ng time yung sarili natin para sundin yung 8 utos ng kalusugan. Yan ang dapat nating maintindihan. Ayan. Speaking of maintindihan, Dok, syempre meron tayong mga viewers ngayon na pwedeng ngayon pa lang sila nakapanood sa atin, ano? Pero pwede niyo po ba sa aming ipaliwanag, ano ba yung 8 health laws na ito? Tulad ditong nutrition. So, Kahit nutrition. basic lang yung ating pag-aralan dito, okay na yun eh. Tapos yung exercise. Yes, exercise. Yung tubig, naku, matinding pukpukan yan. O yung sunshine. Yung sikat ng araw. Ano ba na yan eh? Gamot sa COVID. Ayan. Magbilad ka lang eh, namamatay yung bacteria eh. Oo, tama. O kaya kung may COVID ka, punta ka sa tabing dagat eh. Pag may sore throat nga ako, overnight lang, tanggal yung sore throat ko eh. Basta Kaya kung magpaaral ako lang. ang tatanungin eh, yung mga may sakit, punta ka sa tabing dagat. Negative ion, sunshine. Yan yung isa sa mga gift ng Panginoon na kung minsan, mahilig tayo dun sa puro bili. Paano naman yung benefit ng nature? Which is natural. Yung sunshine. Tapos yung tinatawag na rest. Alam mo yung pagtulog? Alam mo nakakabata yan? Pag tama ang tulog mo, 8 to 12, 8 to 10, believe me, ang ganda ng pakiramdam mo. Subukan nyo na laging Magaan. puyat. Ang mukha mo lagi ng Pagod. para bang nalugi ka sa negosyo. Parang problemado talaga, Dok, ano? Problemado. Maglamay ka nga sa pati, 3 gabi lang, mukhang patay na mukha mo. Hindi, totoo yun. Totoo nga, Dok. Tanggapin natin, talagang dinisign tayo talaga ng Panginoon. Kaya pala ginawa yung di ba may circadian cycle, may biorhythm. Yes. Kaya pala ginawa ng Panginoon ng araw para magtrabaho ka, enjoyin mo yung day. At pag lumulubog na, ibig Pahinga sabihin naman. yan, mag-ready ka. Alam mo, nung araw sa probinsya, palibasa sa baryo kami nakatira. Pagdating ng lumulubog na yung araw, naglalatag na kami ng banig. Kasi pahinga na. Pahinga na. 7, 6:30, tulog na kami. Alas 4, gising na kami. Iba Yun talaga pala yung pag tama. sa probinsya. Naging moderno yung mundo, iniilawan. Lahat ng mga nangyayari ngayon, internet, TV, cellphone, and everything. Pag gumamit ka pala ng cellphone, ng gabi,
magkakaroon ka ng tinatawag na palpitation. Tataas ang heart rate mo. Siyempre, may radiation yan. Kaya kung gusto mong matulog ng maaga, tanggalin mo yung cellphone. Ilayo mo sa'yo. Ilayo mo. Moderno yung mundo natin. I Matindi would pala talaga, say that our people must have some quality understanding in that prevention. Kasi ang atin, sa natural medicine, preventive procedure. And that's what the kaalaman pangkalusugan